day, thousands of Filipinos step into airports, carrying luggage in their hands, dreams in their hearts, and the pain of leaving family behind. They are our overseas Filipino workers, the unsung heroes who fuels the hopes of millions. I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. Sa baybayin ng pangarap, the OFW journey and the families they leave behind. Kaya sumali sa aming paglalakbay at alamin ang mga kwento ng pag-iba, paghihirap at pag-asa ng OFW at kanilang mga pamilya. The push to live. Why Filipinos become OFWs? Kayamanang tinuturing ng marami ay siyang dagok pa rin hahainin. Araw-araw pa din ba itong mararanasan ng bawat pamilyang umaasa sa di sapat na pinagkukunan? Sa bansang agrikultural tulad ng Pilipinas, inaasahan natin hindi mauubusan ng bigas ang bawat hapagkainan. Ngunit sa bawat araw, milyon-milyong Pilipino nagtatanong sa sarili, sapat ba ang kita para sa pangangailangan ng pamilya? Sa bansang puno ng yaman at likas na yaman, nananatiling tanong, bakit marami pa rin ang lugmok sa kahirapan? Many Filipinos live not because they want to, but because they need to. Limited job opportunities, low wages, rising household costs, this push our kababayan to search for better chances abroad. Magandang araw. Ako po si Rochelle from DSWD. Kumusta ho kayo? Mabuti naman. Masaya ako dahil nakauwi na ako sa Pilipinas. Hirapan ka bang ikay malayo sa iyong pamilya? Lalo na't kailangan ka nila? Sa totoo lang, nahihirapan ako. Kasi may mga masasayang okasyon na hindi ko napupuntahan. Pero mas nahihirapan ako pag nakikita kong nagigikaw sila at walang mga baon sa school. Life abroad. The struggles behind the smile. Sa bawat pagmaltrato, sa bawat pagpatak ng mga luha, kayo ang naaalala ko, ang mga anak ko at ang pamilya ko. Bakit kailangan pa nating magdusa sa ibang bansa upang makamit ang pangarap? Bakit kailangan pa nating maranasan ang pagmamaltrato ng iba upang makayanan natin ang mga pagsubok sa buhay? Behind every remittance is a story of sacrifice. OFWs endure long working hours, discrimination, loneliness, and homesickness. Many celebrate Christmas alone, eat birthdays through video calls, and wipe tears quietly so their family won't worry. Salamat sa iyo at sa kasama ko sa hirap at ginhawa sa mundo. Pagsubok ng tadhana, ikaw gustong kasama. Mula sa iyo ang aking saya. Sarap karamay sa mundo. Sarap karamay sa mundo. Mahal ko. Sa dami ng apo nyo, paano nyo napagkakasya ang padala ng kanilang ina sa mga bata, especially sa pag-aaral? Abay iha, napagkakasya naman namin ang padala ng ina nila at sa napakarami naman ng kakapatid. At sa gastusin sa paaralan, kasya naman at sa pagkain. Pagkain namin dito sa bahay. Ikaw, Polo, paano nyo po nalalagpasan ang mga problema sa bahay, sa mga bata? Paano ho? May matatanda na, pero nalalagpasan naman namin ito. Magandang araw mga bata, ako po si Rochelle Raquel from DSWD. Nais ko lamang magtanong, ikaw Iha, nahihirapan ka ba kapag hindi mo kasama ang iyong mga magulang? Bilang anak po ng OFW, nahihirapan po ako kasi sa pang-araw-araw na pangailangan po namin, wala po kaming magulang para gabayan kami. Ikaw
Ikaw, iho, ilang taon ka bang iniwan ng mga magulang ninyo? Ako po ay 10 years old nang iniwan kami ng mama namin para magtrabaho bilang isang OFW. Para sa amin, mahirap din na iwan kami ng mama namin. Pero yung inisip na lang namin is yung kinabukasan. Ginagawa niya yun para sa kinabukasan namin. At proud kami sa kanya kung ano man ang ginagawa niya. Sa paaralan naman, ano ang mga challenges na naharap nyo sa pang-araw-araw? Pag may event po sa school, wala pong ma-attend sa meeting. Kaya po parang nala-left out or parang naaano ako sa mga klase ko. Paano nyo to nalalagpasan bilang magkakapatid na hindi kasama ang iyong mga magulang? So, sa amin kong magkakapatid, syempre wala po yung magulang namin. So, tinatry po namin na maging nandun po kami, present po kami para sa isa't isa. Pero kahit na paano po kapag naghihirap, alam po namin na magkaramay kami para sa aming mga sarili. The economic impact on the Philippines. Left out in the cold, clinging to the ruin of your broken. Despite the pain, OFWs continue to work. Their remittances help millions of households and contribute billions to the Philippine economy. They keep businesses alive, support education, feed families, and help build homes. They are heroes not because they fight wars, but because they fight for their family's future. After years of sacrifices, some OFWs finally return home. The sweetest sound is not applause, but the laughter of their children. The tightest embrace is the one that waited the longest. Ano po yung feeling na nakabalik na po kayo sa Pinas matapos ang ilang taon na pagkawala sa iyong pamilya? Sobrang sulit kasi magkakasama na ulit kami ng mga anak ko at ng pamilya ko. Para sa imo pangutana nga, how has working abroad affected your relationship with your family? Para sa akon, kay kada OFW may kanya-kanya istorya nga makanya-kanya epekto sa pagiging pag-abroad. Para sa akin, epekto may more on good effect. Kasi single man ak. Wala man ak ibang nga giniisip. Tsaka kaya gumikan kay makuri ang panahon, makuri nga da, maaram ka. So para sa akin maging maupay nga epekto. Kasi napapalipay ko kag anak. Kay priority ko man na kag anak. Napalipay ko sira, nahatag ko ang ira dito nga karuyag. For example, kanina, birthday ni nanay. O first time niya nga nag-birthday sa restaurant. Di ba? So para sa ang epekto naging maupay. Nagiging mas naimod ko ang ira pag kalipay ngan suporta ngan paghigugma sa akon. Paano kayo nag-uusap sa pamilya kapag malayo ang isa sa inyo?
through video call. Meron bang epekto sa iyong paglaki na hindi physical present ang iyong mama o papa kung sino yung nasa abroad? Nung maliit pa ako, meron. Parang ang isip ko kasi sa to, ano yun? Parang perminal na sila nasa harayo, perminal ako na lang nababayaan. Pero niyan na nagdako na ako. Parang nagigets ko na siya, tapos parang wala na siya sa ako. How many Filipinos work abroad? According to the Philippine Statistics Authority, about 2.16 million Filipinos were overseas Filipino workers in 2023, increasing from about 1.96 million in 2022. Another estimate historically indicates that roughly 9% to 11% of the total Philippine population lives or works abroad. Through this figure includes long-term migrants as well as OFWs. In a survey, 7% of Filipino households had a family member working abroad, and 7% of adult Filipinos said they were looking for work overseas from an SWS survey. The story of our OFWs is a story of courage, resilience, and unconditional love. May we honor them not only in words, but through better opportunities at home. So one day, no Filipino will live just to survive. This is the journey of every Filipino dreamer. This is the heartbeat of the nation.